Good evening everyone, magandang gabi na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So today's video mga kapatid, now it's November 19. So meron na naman pong inilabas na video footage ang ating IDF Israel Defense Forces doon po sa Gaza. So regarding po ito mga kapatid, meron naman po silang nakitang tunnel inside the Shifa Hospital. Kasi nga dinideny pa rin ng mga Hamas that they are having tunnels, pero ngayon mga kapatid unti-unti na pong nalalantad. So panoorin natin mga kapatid. If you want to see the real footage, you just come sa Facebook Israel Defense Forces para magkaroon kayo ng update ng mga ginagawa po doon ng Israel. And today tinatagalog lang natin ito actually para magkaroon kayo ng idea. Hindi galing ito sa akin, binabasa ko lang po sa inyo yung nakikita ko sa Facebook. Tinatagalog ko lang sa mga hindi nakakagets ng English. Okay, so para magka-idea kayo. And this footage is very important because makita talaga natin yung evidence na this Hamas, wala po silang pinipiling lugar and they are using one of the biggest hospitals sa Gaza as a ground for terrorism. So nakakalungkot. So tingnan natin mga kapatid yung video ito. Inilabas kanina lang, ngayong November 19 ng Israel Defense Force. So 3 hours ago. Okay, so pinuntahan lang po natin mga kapatid yung site ng Israel Defense Force sa Facebook. We're in a military convoy. We're going into Gaza to Shifa Hospital to see the shaft of the terror tunnels that was located there near the Qatari compound. We're in a convoy. We're gonna go lights out soon. So ayan, pumunta sila sa biyahe sila ng gabi, papunta sila ng Shifa Hospital kasi titignan nila doon yung shaft. Ibig sabihin meron sila nakita doon na tunnel na talagang hideout ng mga Hamas doon po sa Shifa Hospital. So I don't know bakit lights out sila, siguro para hindi sila makita. In the complex of Shifa, we got to the shaft. Ayan, nandun daw sila sa pinaka-compound. Alam niyo po yung Shifa Hospital, hindi lang po isang building yan, marami pong buildings. Malaki pong compound yung Shifa Hospital kasi nga iba-ibang center. Kaya medyo nahirapan din yung Israel kasi nga kailangan nila talagang tignan ng maayos kung saan yung mga facility na ginamit po ng Hamas. And kung titignan natin, almost lahat ng facility ginamit talaga ng Hamas. So during this time, sabi ng babae, we are in the middle of the complex, sa gitna mismo ng hospital. In the middle of the complex, right in front of me is the Qatari building where the patients are still being treated. Ayan, no? So nasa harap nila yung Qatari building. Mayroon pa kasi mga pasyente dyan na tinitreat, pinapagaling, and right now Israel are helping those patients. And I'm standing at the opening of the shaft. Oh, nakatayo daw siya sa harapan niya mismo, nakikita yung tunnel na ito. We can't see all the way down, but this is how deep it goes. Okay, so hindi pa nila gabi kasi sila pumunta mga kapatid, hindi pa nila makita, pero Israel already put camera para makita yung loob. So during this time, gabi kasi, so ayan, camera kasi masikip lang mga kapatid, pero tinignan nila na talagang malaki yung space sa loob. And later on, papakita ko po sa inyo yung video. Down, then turns into a corridor, walks down that corridor about 200 meters. Grabe mga kapatid, 200 meters. Ang layo. So makita natin yung maganda na talaga yung ginawa ng Hamas na ito. We see at the end, sabi niya, we see at the end of the corridor the blockage door. So nung sa pinaka-end doon, may nakita silang pinto na matibay. See at the end of that corridor, yan, no? blockaded door that is fireproof. Parang robot yung pumasok eh. Through it. This is a terrorist. Ayun, no? So may nakita silang door tapos may shooting hole. Pag pumasok dyan yung mga sundalo, so bubuksan lang nila yan and ratratin sila. Ibig sabihin, gwardyado ito ng mga Hamas doon sa ilalim. So doon talaga sila nagtatago. This is a terrorist tunnel. This is a Hamas infrastructure that has no business being inside a hospital facility. Yan o, Hamas infrastructure ito na dapat hindi talaga sa hospital. Kaya marami pong nadadamay. Kawawa yung mga civilians sa Gaza. Kawawa, marami pong namamatay because Hamas are hiding under the civilian. Ibig sabihin, wala sila talagang pake sa mga civilian na ito. No hospital in the world other than inside Gaza has a terror tunnel shaft within its compound, and we're showing the proof right now. So wala nang ibang daw sa mundo na ginagamit yung mga hospital, kaya marami mga bata na dadamay. Yung Hamas lang, wala talaga silang paki mga kapatid sa mga civilian, kaya nakakaawa. I saw a lot of child talaga na namamatay din doon because of this terrorism na ito ng Hamas. Kailangan talagang mawala sila doon sa matanggal yung ideology at matanggal yung government na ito sa Gaza mga kapatid. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung tunnel na pinakita rin dito. Pinasok ito ng, hindi ko alam, robot ito to, basta video cam, no? Sabi dyan, operational update, IDF and ISAF forces revealed a significant 55-meter long
terrorist tunnel. 55 meters ang haba, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation. The tunnel entrance contains various defense, iba-iba yung depensa, mechanism such as a blast-proof door, hindi kayang basta-basta pasabugin, and a firing hole. So meron doong butas. And in an empty by Hamas to block Israel forces from entering. So hindi ka agad basta-basta talaga makakapasok yung mga sundalo na ito. So magaling din silang gumawa. We're continuing to uncover the route of the terrorist tunnel and other Hamas terrorist infrastructure in the area. Pinapasok na mga kapatid ng robot na ito. Baka robot ito yung ginagamit ng Israel na ito. Camera kasi gumagalaw eh. So pasikot-sikot talaga yung lugar. Lalim. Meron naman siyang movie, nakikita niyo naman. Ayan. Sa ilalim. Hinukay talaga nila. So hindi natin alam kung saan yung mga hostages. Malawak kasi ito, malaki. Ayan oh. Laking tao talaga, mas malaki pa sa tao. May mga wire sa tabi, cable oh. Ayan. So, nasa 200 meters daw ito. And then at the end, ayan o, blast door. So, matibay ito. And the firing hole. Nakapaghanda talaga yung mga terorista na ito. No? So, these are one of the evidence mga kapatid na patuloy po nilang nakikita doon sa Shifa Hospital na dapat hindi ginagawa ng mga Hamas na ito. Because if they really care about the children, about the people in Gaza, hindi nila ginagawa ito. Kasi alam nila na hospital ito. Wala sa katinuan. Kung maayos ka, matino ka, mahal mo yung mga mahal mo sa buhay, mahal mo yung mga bata, mahal mo yung mga matatanda, mahal mo yung mga young people, you don't put tunnel in the midst or inside the hospital mga kapatid. So, nakakalungkot but it's a reality. Punti-unti na pong lumalabas. Ayan, nag-update tayo. Sinishare lang natin, tinatagalog lang natin. So, at least may naintindihan kayo ng konti dito. But anyway, yun nga. Actually, mga kapatid, mayroon din silang footage, no? Naglabas na ng footage yung IDF na talaga makikita mo na involved. Maraming involved doon sa hospital na mga staff. And meron na silang inilabas na footage. Hindi na po natin isa-include sa video na ito. Meron silang CCTV doon na nakita nila na mayroong mga civilian na galing sa Israel na inabduct nila, na pinasok nila sa hospital. Yung isa duguan, yung isa ay hinahawakan. And nakakalungkot kasi yung dalawa na ito ay civilian. They are Nepali, kung hindi ako nagkakamali, saka Thailandi na nagtatrabaho lang dito sa Israel para mabuhay yung kanilang family. Pati yung mga ganong worker dinala nila doon para i-hostage. Grabe no? Basta na sa Israel ka, wala silang pakialam kung ano yung, kahit ano yung nationality mo. Ayan, di na natin isasama dito yung video, pero punta kayo sa Israel Defense Force na page, makikita nyo doon na talagang yung mga staff doon, alam nila. Kasi may pinasok nila doon sa hospital. Dati nagbubulag-bulagan pa yung mga staff doon na hindi nila alam. But manlalabas at labas pa rin yung katotohanan mga kapatid na totoo yung sinabi ng Israel na ginagamit talaga yung hospital na ito. Hindi lang po hospital, kundi lungga ng mga terorista. Ayan, maraming salamat. Keep on praying for Israel. Keep on praying for peace. Pag-pray po natin na maging maayos na, malapit ba na po yung Pasko, matapos na yung kaguluhan na ito, pag-pray natin yung kapayapaan sa Israel and even kapayapaan po sa Gaza. We're praying, sabi ko nga, we are praying for the civilian in Gaza. Innocent people na nadadamay. So, wag po nating i-generalize. We are praying, we love those people in Gaza who love peace and nai-involve lang sa ganitong gulo na ginawa po ng Hamas. So, ang Hamas lang mga kapatid yung pinaka may problema dito na dapat matanggal or mawala yung ideology na ito doon po sa Gaza. So, anyway, maraming salamat. Keep on sharing and keep on standing for truth mga kapatid. And see you again sa mga susunod natin na videos. So, maraming salamat. See you again. Bye-bye.